Gabi na nang magsiuwian ang mga bisita ni Owen. Kaya nakakahinga na ako ng maluwag. Kanina pa kasi ako kinakabahan, natatakot akong baka makagawa ako ng mali, at makarinig pa ng masasakit na salita. Ayokong masira ang espesyal na araw ng anak ko. Kaya kahit na gusto nang lumabas ng puso ko sa aking dibdib, dahil sa kaba, tiniis ko hanggang sa matapos ang okasyon. Naririto pa rin naman kami ni Owen sa bahay ni Oliver. Gusto ko nga sanang sumama kay Andoy kanina, para makauwi na kami sa bahay ni King, pero bantay sarado kami ni Oliver. Nang matapos niya kaming ipakilala sa marami bilang pamilya niya, hindi na ako nito nilubayan. Napanatag naman ang loob ko dahil doon. Pakiramdam ko'y kapag nasa tabi ko si Oliver ay ligtas ako sa lahat. Sa lahat ng mapanghusgang tingin, sa mga taong ayaw sa akin, at sa kahit na anong kapahamakan. Maging ang kakaibang tingin na ipinapakita ni Christina sa akin, ay nakalimutan ko, na wala yun sa aking isipan. Han, kumain ka na. Napatingin ako sa direksyon ni Oliver. Kakababa lang nito mula sa hagdan, at nakapagpalit na rin ng damit pang bahay. Kahit na anong suotin nito ay bagay na bagay sa kanya. Umiwas ako ng tingin, dahil napatagal yata ang pagtitig ko sa kanya. Nakasuot lang ito ng sandong kulay abo at maikling shorts. Nasaan ang anak ko? Tanong ko, hindi ko pinansin ang naging tanong nito. Ayokong malaman niya na parang musika sa pandinig ko, ang bawat pagtawag nito sa akin. Nagulat ako nang maupo ito sa tabi ko, nakaupo ako sa may mahabang sofa. Napansin ko rin ang pagtitig nito sa akin, at ang ngiti niyang hindi na nawawala pa kanina pa. He's tired kaya nakatulog na sa kwarto niya. Ikaw hindi ka pa ba pagod? Pwede na tayong matulog, anito gamit ang malumanay at may halong lambing ang boses. Kaya hindi na naman maipaliwanag ang kabang nararamdaman ko sa mga oras na ta. Bakit ka biglang nagbago? Lakas loob kong tanong. Ito rin siguro ang magandang pagkakataon, para itanong sa kanya ang lahat ng iba pang katanungan na matagal nang nasa isipan ko. Kung mahal niya ako, bakit iba siya kung makitungo noon sa akin? Bakit pakiramdam ko'y nikatiting na porsyento, ay hindi ko maramdaman ang pagmamahal sa kanya? Bakit noong may mangyari sa amin, ay ibang pangalan ang binanggit nito? Ang dami kong tanong na gumugulo sa akin hanggang ngayon. What do you mean? Napasinghap ako nang bigla nitong ipulupot ang braso sa baywang ko. At hinipit ako papalapit sa kanya. You can ask me anything, hon. Hinawakan ko ang kamay nitong nasa baywang ko, at inalis iyon doon. Tuluyan akong tumagilid at humarap sa kanyang direksyon. Nakikita ko ngayon ang Oliver na una kong nakilala, may kislap sa kanyang mga mata, at wala na yung galit na hindi ko alam kung saan noon nagmula. Bakit ganun mo ako ay troto noon kung talagang mahal mo ako? Diretsahan kong tanong na siyang ikinatigil nito. Napansin ko ang pagbuntong hininga niya, bago mabilis na kinuha ang mga kamay ko't mahigpit niyang hinawakan. I wasn't mad at you, diretso ang tingin nito sa mata ko. Ramdam ko ang sinseridad sa kanyang boses. I was jealous that time, that I couldn't forget what I saw. Pumunta ako noon sa palengke kung saan ka nagtitinda, it was your birthday. Pero nang dumating ako ay kasama mo yung lalaking si King na yun, I really wanted to surprise you that day, pero pinangunahan ako ng selos. Biglang bumalik sa aking alaala ang araw na yun, birthday ko noon at pumunta si King sa pwesto ko, para bigyan ako ng mga bulaklak at tsokolate. Naging matalik na kasing magkaibigan kami ni King, kaya niya ako binigyan yun. At hindi ko alam na nakita pala iyon ni Oliver, na naging dahilan kung bakit halos araw-araw na lang akong nakakatanggap ng masasakit na salita galing sa kanya. Bakit hindi mo sinabi para makapagpaliwanag ako? Sa sobrang babaw ng luha ko, ay hindi ko napigilan ang umiyak. Alam mo bang gabi-gabi akong umiiyak noon, naguguluhan dahil ganun mo na lang ako ay troto na parang wala lang sa buhay mo. Hinela ko ang kamay ko at pinalo ito, ngunit ako lang yata ang nasaktan dahil sa tigas ng kanyang braso. Han, I'm really sorry. It was all my fault. Pinagsisihan ko lahat ng mga nagawa ko sa'yo. Please, give me a chance to prove myself to you, that I'm crazy in love with you. Napatigil ako ngunit ang mga luha ko'y hindi pa rin tumitigil sa pagbuhos. Tumingin akong muli sa kanyang mga mata. Nakikita ko ang pag-aasam na marinig ang sagot ko, katulad ito noon ng mga mata kong umaasa na mahalin ako ni Oliver.
Nakikita ko ang sarili ko sa kanya, ang kaibahan lang nito'y may lakas siya ng loob na sabihin ang nararamdaman niya. Natatakot ako. Yumuko ako. Nilakasan ko lang ang loob kong sabihin yun sa kanya. Natatakot ako sa maaaring mangyari sa atin. Ayokong magkaroon ng hindi kompletong pamilya ang anak natin, ngunit ayaw ko ring masaktan. Nagulat ako sa mabilis nitong pagyakap na naman sa akin. Naramdaman ko rin ang pagdampi ng labi niya sa aking noo. Kaya naipikit ko ang mga mata ko, pinakiramdaman kong muli ang sarili. Unti-unting nawawala iyong takot at pangamba. Ito yung pakiramdam na matagal ko nang inaasam-asam, kasiyahan na wala iyong takot. Paulit-ulit nitong hinahalikan ang noo ko. Nandito lang ako, hon. I'll never leave you and I will always choose you. Dahan-dahan kong inangat ang mga kamay ko, at gumanti sa kanyang yakap. Salamat, bulong ko at alam kong nakuha na nito ang ibig kong sabihin. Ayoko na rin namang magpahabol pa. Ano pang saysay nun kung alam ko sa sarili kong hindi ako tumigil sa pagmamahal ko sa kanya. Ika nga nila, na sa huli ang pagsisisi. Kaya ayaw kong magsisi sa huli na siya ang mapagod sa paghahabol. Ayokong matulad siya sa akin, 10 taong umasa at nagtiis. Kinabukasan ay masaya akong gumising, ang gaan ng pakiramdam ko. Kaya sa kusina agad ako dumiretso, at tumulong sa paghahanda ng almusal. Alam kong tulog pa yung mag-ama, pero maya-maya ay nandito na ang mga yon. Hindi naman ako nagkamali dahil saktong natapos akong maghanda, dumating ang dalawa na nakasuot na ng kanilang uniforme. Si Owen ay ang school uniform nito, at si Oliver naman ay ang 3-piece suit niya. Agad na lumapit si Oliver sa akin, at mabilis ang naging kilos nito. Hinapit niya ako papalapit sa kanya, at hinalikan sa aking pisngi. Mabuti na lang ay naligo na muna ako kanina bago ako bumaba. Ano ba? Suwi ko at saka siya itinulak papalayo. Amoy pinirito ako. Lumayo ako dahil ayaw kong makita nito ang pamumula agad ng aking pisngi. Tumawa ito at maging ang anak ko'y nakisali na rin. Mama, you're blushing po, anito. Kahit ano pang amoy mo, hon. I still love you. Sinaman ko na lang silang dalawa ng tingin, bago ko ipinagpatuloy ang paglalagay ng mga plato sa hapag. Naupo na rin naman si Oliver sa tabi ni Owen. Agad kaming nagsimulang kumain, nang may handa ko ang lahat. Si Owen lang ang nagkukwento, at ibinibida nito ang natanggap niyang mga regalo mula sa bisita kahapon. May natanggap daw siyang laptop at mga gadgets. It was from your Lolita and Lolito, sabi ni Oliver. Hindi na ako nagulat. Talaga po, Papa. I want to thank them po. Masiglang sagot ni Owen. We'll visit them soon. My father wants to meet you. Kahit hindi ko man sabihin, ay isa rin sila sa kinakatakutan ko. Lalo na ang ina ni Owen, baka kung ano pang sabihin na naman nito sa amin. Hindi ko ito masyadong nakita kahapon, dahil lumalayo ako sa kanila, ayokong magkaroon kami ng conversation. At mabuti na lang din dahil hindi iyon nangyari. Natapos kaming kumain, kaya lumabas na kaming lahat ng kusina. May 3 katulong naman si Oliver dito, kaya sila na ang baalang maglilinis doon. We're going now, sabi ni Oliver. Sandali, kukunin ko lang ang bag ko. Aalis na sana ako, pero nahawakan nito ang aking braso. You should stay here, hon. Hindi ka na magtatrabaho roon. Bumuntong hininga ako. Gusto kong tumanggi dahil ayaw kong iasa sa kanya ang lahat, ngunit wala akong magagawa, sunod-sunuran lang ako. Tumango ako, at sa huling pagkakataon ay pareho silang lumapit ni Owen sa akin. Hinalikan ako ng mga ito, at saka sila umalis ng bahay. Ate, may maitutulong ho ba ako sa inyo? Tanong ko sa isa sa katulong, nang dumaan ito sa harapan ko. Tumigil ito at tumingin sa akin. Sinabihan po kami ni Sir na wag daw po kayong pagtatrabahuhin, ma'am. Kaya pasensya na po, sagot nito at nagpaalam na. Muli akong bumuntong hininga. Aakyat na sana ako sa 2nd floor, ngunit narinig ko ang pagtunog ng doorbell. Kaya mabilis akong naglakad papalabas. Ako na po ang magbubukas. Sabi ko sa isang katulong, nang aakma itong uunahan ako sa paglabas. Lumabas ako ng bahay at lumapit sa gate. Wala naman akong inaasahang bisita ngayon, pero baka importante ito. Kaya binuksan ko na ang maliit na gate rito, at nagulat ako sa aking nakita.
Hindi ko siya nagawang batiin, nang magtuloy-tuloy itong pumasok sa loob. Kaya wala akong nagawa, kundi ang sumunod sa kanya, pagkatapos kong isara muli ang maliit na gate nitong bahay ni Oliver. Sinundan ko ang ina ni Oliver sa living room nitong bahay. Naabutan ko itong inililibot ang kanyang paningin sa loob, habang nakaupo sa pahabang sofa. Ang kanyang mamahaling bag, ay nakapatong naman sa center table na gawa sa glass. Napakaganda niya sa suot na damit. Sumisigaw ang karang yon. Isang mayamang babae, maarte at sa unang tingin pa lang, ay alam mo nang masungit siya. Kaya napahigpit na ang hawak ko sa lelayan ng suot na damit, dahil sa kaba at takot. Anong ginagawa niya rito? Balak ba niya akong sabihan na layuan si Oliver? Wala siyang pinagkaiba sa mga mayayamang pamilya, na gagawin ang lahat, makuha lang ang kanilang gusto. At kung iyon man ang gagawin niya, ay hindi na ako makakapayag sa pagkakataong ito. Ngayong alam ko na ang lahat, alam ko nang may panghahawakan ako. Hinding-hindi na ako matatakot na ipaglaban ang kung anuman ang dapat na sa akin. Ano pong gusto niyong maiinom? Tanong ko rito nang mapansin kong hindi pa rin siya nagsasalita. Nakuha ko naman ang kanyang atensyon. Kaya lumingon ito sa direksyon ko, nakataas ang kanyang kilay. Tama ba na kausapin mo ako sa likuran ko? And I don't want anything, just sit here. We have something to talk, sagot niyang mas dumoble pa yata sa kabang nararamdaman ko. Sa sinabi niyang iyon, alam ko na agad kung ano ang pakay niya. Alam ko na kaagad kung bakit siya naririto, iyon ay ang paghiwalayin kami ni Oliver. Nagtagumpay nga siyang sirain kami ni Oliver, magmula pa noon. Ngunit wala ring saysay iyon, dahil bumalik pa rin sa akin ang anak niya. At alam kong sa pagkakataong ito, ay may gagawin na naman siya na alam kong ikakasira naming dalawa ni Oliver. Kaya kahit anong mangyari, sa abot ng makakaya ko, ay ipaglalaban ko na ang kasal namin. Bilang respeto na rin, ay sinunod ko ang gusto niya. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa harapan ng mga sofa, at naupo sa isang single na sofa. Ipinatong ko rin ang dalawang kamay ko sa aking magkadikit na mga hita, at nakayuko lang. Kung balak niyo pong paghiwalayin kami ni Oliver, pasensya na po kayo, dahil sa pagkakataong ito, ay hindi niyo na po iyon magagawa pa. Katahimikan ang sumunod, at ilang sandali lang ay narinig ko ang mahihina niyang pagtawa. Kaya marahan kong inangat ang ulo ko, mula sa pagkakayuko at tumingin kay Amanda Garces, ang ina ni Oliver. May hawak na itong pamaypay sa kanyang kanang kamay, at ginagamit iyon upang takpan ang bibig mula sa pagtawa. Lahat ng kilos niya'y maarte, kaya hindi na nakakapagtaka pa iyon. Pero ang gumugulo sa isipan ko'y kung bakit siya tumatawa. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Alam kong mahirap silang kalaban, lalo pat isa akong ulila, walang natapos at mahirap. Tanging ang anak ko na lang at mga kakilala ang kinakapitan ko, upang magpakatatag. Kaya kahit wala akong kakayahang lumaban pagdating sa kayamanan, alam kong may laban ako, dahil kahit balik-baliktarin ang mundo, ay ako ang pipiliin ng pamilya ko. Bakit po? Tanong ko pagkaraan ng ilang segundo. Kaya tumigil naman siya sa pagtawa, at tumingin sa akin. Ganoon pa rin ang aura nito, mayabang dahil may ipagmamayabang, maarte at masungit. Ngunit ngayon may kakaiba na sa kanyang tingin. Tila ba isang pangungulila ng ina. Nararamdaman ko iyon, lalo pat isa rin akong ina katulad niya. I didn't know na katulad mo pala ang tipo ng anak ko, aniya. Hindi ko siya lubos na maintindihan, kaya tumahimik ako at nakatuon lang ang pansin ko sa kanya. You were lucky because he loves you, samantalang ako na kanyang ina. Kinamumuhian niya ako for everything I've done. Natigilan ako nang magsimula itong umiyak. Hindi ko magawang tumayo, upang kumuha man lang ng tisyo, dahil nakita ko siyang may hawak na ng panyo. Pinupunasan niya ang kanyang mga luha. Ramdam ko ang hinagpis ng ina ni Oliver. Tama nga ang nararamdaman ko kanina, na nangungulila siya sa kanyang anak. Gustuhin ko mangaluhin siya, ngunit hindi ko alam kung papaano ko iyon gagawin. Natatakot ako na baka saktan niya ako, o di kaya'y itulak na lang ng walang dahilan. I know I've done so much in you, Lucy. Kung hindi lang ako pinigilan ng asawa ko noon, baka matagal na kayong nasira ng anak ko. I'm really sorry. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Kusa na akong tumayo't lumapit sa kanya. Naupo ako sa tabi nito,
at nagulat ako nang yakapin niya ako ng mahigpit. Kaya wala akong nagawa kundi ang haplasan ang kanyang likuran, upang patahanan siya mula sa pag-iyak. Naiintindihan ko po ang lahat ng ginawa ninyo. Katulad ninyo, isa rin akong ina na gagawin ang lahat mapabuti lang ang anak ko. Ang ginawa niyong pagprotekta kay Oliver, ay hindi masama, natatakot lang kayo na baka walang marating ang anak niyo sa hinaharap. Pero sa susunod po, hayaan mong pumili si Oliver sa kung ano ang gusto niya. Kailangan niyo lang pong gawin, ay suportahan ang anak niyo sa ganang bagay. Kumalas siya ng dahan-dahan mula sa pagkakayakap sa akin. Kaya lumayo ako ng kaunti, dahil bigla akong nahiya sa itsura ko. Ganun pa rin ang kanyang mga mata, may mga mumunting luha pa rin doon, ngunit mabilis din naman niya itong pinunasan. Oliver did choose well. I'm sorry, sabi niya. Hindi na ganoon ang boses nitong mapang mata. Can I ask a favor? Ngumiti ako. Sa abot po ng makakaya ko, sagot ko. Tumingin siya ng direkta sa aking mga mata. Ngayon ko lang napansin na pareho sila ng mga mata ni Oliver, ngunit magkaiba naman sila ng personalidad. Sa tingin ko kasi ay namana ni Oliver sa ama ang halos lahat ng kanyang ugali. Gusto kong magkaayos kami ng anak ko. Please, help me. Gagawin ko po ang makakaya ko, mabilis kong sagot sa kanya, kaya nakita ko naman ang isang ngiti sa kanyang labi. Gabi na at kakatapos lang naming kumaing tatlo. Kakatapos ko lang ding maligo, nang maabutan ko si Oliver sa loob ng kwarto, kung saan ako natutulog. Wala siyang pangitaas na damit, at tanging isang loose pajama na kulay abo lang ang suot. Nakaupo siya sa kama at nakasandal sa headboard ng kama. Habang may hawak na libro sa kanyang kaliwang kamay, nakasuot din siya ng reading glasses. Anong ginagawa mo rito? Kinakabahan kong tanong. Nakuha ko ang atensyon niya. Dahan-dahan niyang inangat ang tingin sa akin, at kinabahan ako sa kakaibang paraan ng kanyang tingin. Isang manipis na pampatulog naman ang suot ko sa mga oras na to. Mabuti na lang din at nakasuot na ako nang lumabas ako ng banyo. Ngumiti si Oliver na siyang mas lalo ko pang ikinakaba. Inilagay niya ang librong binabasa kanina sa side table, at bumaba siya sa kama. Lumabas ka, matutulog na ako, sabi ko, ngunit parang wala siyang narinig, nang dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa akin. Malalaki ang hakbang na ginawa niya, kaya hindi kaagad ako naka-atras at naabutan niya ako. Mabilis niyang ipinulupot ang kaliwang braso sa aking baywang, at hinapit niya ako papalapit. Naramdaman ko ang pag-ihip ng hangin mula sa bintana. Nakabukas kasi iyon, ngunit hindi ko halos iyon napagtuunan ng pansin. Dahil ang tibok ng puso ko, hindi ko na mahabol sa sobrang bilis. Lalo na ngayon na ang lapit ni Oliver sa akin. Ang braso niya'y nakapulupot sa aking baywang, at nararamdaman ko ang hininga nito sa aking leeg. Ang bango naman ng asawa ko, aniya gamit ang malalim na boses na tumagos sa aking dibdib. Hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo, dahil sa sobrang lapit ng kanyang mukha sa akin. Pwede ba akong tumabi sa'yo, mahal ko? Matulog na tayo, ang tanging naging sagot ko. Ayaw ko nang makipagtalo pa. Para saan pa kung siya pa rin naman ang masusunod sa huli. Kaya wala akong nagawa kundi itabi siya sa pagtulog ng gabing yun.